standing in front of you. Simulan na to para matapos na agad. Kain! Ang middle class nagiging mahirap. God will provide. Keep moving forward. Gandang titigasan ka. Good morning, guys. Kagigising ko lang. Time check, it's already 11:50 a.m. Nakatulog ako kanina mga bandang 5 or 6 a.m. na. Kailangan ko lang gumising ngayon ng maaga kasi merong Converge na personal sa baba. May kailangan ikabit dito sa amin. So, kailangan ka nang bumangon. Ugh. Okay, let's go. Ayan, so we're now headed downstairs. Hindi muna ako nagsukulay. Tapos, kukunin ko na rin yung parcel ko kasi may dumating and it's going to be really helpful with my vlogging. Outfit check. Saan kaya sila? Converge po. I-receive nyo lang po ba? O ipapakabit nyo rin po? Pwedeng pakabit na lang din po. Pwede pala po yung parcel ko. Kuya, may parcel ako dyan. Ito lang po. Got my parcel na. Ay, papakabit ko kuya. Cable daw po eh. Hindi kasi ako marunong magkabit. Cable? Sa loob yan po, sa loob? Apo. Thank you kuya. Kasi sabi niya maliliit na siya, tapos pag Ito yung hub from Converge. Tapos meron na kaming free TV. Ngayon, if ever you guys are wondering bakit ako tawa ng tawa kanina, that was because kailangan i-connect yung TV sa internet. Yung password kasi namin, gandang titigasan ka. Hindi ko sure kung nakita ni Kuya yung ano na yon, yung password na yun namin. Wala na, hindi na ako inaantok. Ayan, so guys, kakatapos ko lang medyo linisin yung taas namin. Doon particularly sa kwarto kung saan nakikitulog ako ngayon sa kwarto ng friend ko. Medyo naglinis-linis din ako sa labas na kwarto, ganyan, doon sa may stairs na area. Pahinga lang ako sa gilid before proceed to cleaning the living area, itong kinagagalawan ko ngayon. Tapos, doon naman tayo later on sa kitchen area. So, medyo naging general cleaning day ko today. Ayoko din namang magsimula yung first ever vlog ko guys na
madumi, ganyan na makalat, magulo. So, linis-linis muna tayo. So ayun, ang agenda lang naman natin today ay maglinis ng bahay, tapos mag-skincare ako right after. Actually, dapat nauna nga yung skincare pero hayaan na. Tapos after that, saka ako magluluto ng ating pagkain for today. So mamayang gabi kapag hindi pa tayo tinatamaan ng antok, we are going to shoot campaign for She Glam kasi pinadalhan nila ako ng kanilang products for July and papakita ko rin mamaya sa inyo kung ano yung mga products na kailangan natin gawan ng content. And that's everything for my agenda for today. Maglilinis na ba ako ulit? O muna? Simulan na 'to para matapos na agad. So ayun guys, welcome to our living area kung saan pansamantala ako mostly nagwo-work kasi hindi pa masyadong ayos yung kwarto ko. Marami pang kulang and right now this is the best place for me to do contents, to write script guide or content guide. And ugali ko kasi na gusto ko munang malinis yung surroundings ko, yung area ko bago tayo mag-work kasi minsan na-adapt ng ugali ko kung ano yung nakikita ng mata ko. Eh, right now medyo kasi may pagkamagulo, sobrang gulo. Sino kaya pwede nating panoorin for today habang naglilinis tayo ng living room? Alam nyo guys, lately ang pinapanood ko talaga na content ay either from Kokoy Diaries. Hi Kokoy! Kay Clark Macasio. Yes, si Kuya Clark. Hello po. Just wanna say na standing in front of you is a 5'7" stunner. Charing. Watching your contents really inspires me to document my life and take that as an opportunity for me to reflect. I hope soon makita ko kayo sa mga same brand partnerships, brand activations, mga event, and we'll get to hang out soon. I'll be waiting for your contents po. Aray ko. Ayan. Sure, hindi naman super dumi. So, linisin ko pa rin siya, of course. Ay, hindi pa pala nakapindot. Alam nyo guys, every time na naglilinis ako, lagi kong tinatanong talaga, kailan kaya to ulit magugulo? Kasi usually kapag every after ako naglilinis, Diyos ko, wala pang isang araw or the day after that, para na naman tong dinaanan ng dilubyo. Susuharap. Dami kasing abobot. Ay, no signal. Makes me stay in bed a little longer. Grabe nakaano ako, no? Parang mas Q&A. Share in our time. Ah, Long for those quiet days when the hours drift away. Petals fall on the window pane as the clouds. Now for our third step, what we're going to do is tone and prep our skin using Biodance Vita Niacinamide Gel Toner Pads. Try ko lang siya sa face ko. Spread the gel toner evenly all over my face hanggang sa mag-turn into white yung toner pad. Also, another way of doing this one, pwede mo siyang iganto lang sa eyes mo and then let it rest. Ang pamana ni Papa. Our fourth step, what we're going to do is to hydrate and balance our skin using Esin 3 Hyaluronic Acid Aqua Gel Cream. This one is also very watery once you've applied it already. And honestly, I love using this one aside sa yung tomato skin something. I'm going to put the product here. And finally, sealing everything with the use of a sunscreen as my final step. So this one is from Biore UV Watery Essence.
This one is, I think, a product from Japan. And sobrang love na love ko to because it's water-based. Meaning, once you've applied it on your face, sobrang lightweight niya sa feeling. It's as if parang wala akong nilagay sa mukha ko. Making sure lang na everything's been placed all over my face. Me and Aaron stay Wi-Fi and medyo so and I as well kasi nila. She was supposed to sleep here pero nung pagka so dun siya nakikita kay adds volume and it smells I just realized it's so long because the candle that I got good items na I got it there just in case and then I sabi na ako doon hindi mag-change ako. Housewarming gift niya daw is delivery niya. Sabi ko lang tomorrow ko pa daw pwede i-vlog. Let's now open our parcel! In-order ko lang siya kahapon. Gagamit ko siya for vlogging. Kodak Charmera! Yay! Actually, maganda yung type 2. And so I love din yung 3 and 4. So this one is the type 2. The pink one. Then type 3 is the orange. Then type 4 is the green one. Tapos, syempre, para magamit ko na rin talaga siya agad, I also bought this one. The micro SD card. The memory card rather. So this one is 64 gigabyte. Kayo nang titingin ha. Okay, ready? 3, 2, 1. Ano to? Yung blue. Wala sa options ha. Pero ang cute. Ang liit-liit niya. Wait lang, open natin. Or wala tong charge. Ayan, yun na, nag-open na siya. So, meron siyang photo, video. Salpakan ko lang siya ng SD card. Ay, ang cute! Hi guys! Hello! Cute-cute naman ito. Nice! Parang found footage ang atake. I love it. Thank you. I'm just going to take a photo of myself. Tsura. Hi! Cute! Hello! Kodak, baka naman. Pumilit agad ng partnership laro. Grabe, ang lakas talaga ng loob ko, no? Kasi bumili pa ako nito. Bumili pa ako ng Kodak Charmera talaga. Kahit na naghihikahos na ang wallet ko, credit card ko, ang SPay later ko. Paano to? Pengen po ng work. Baka naman. Pengen naman po ng brand collaborations, brand partnerships. Please. Sabi ka na lang talaga na God will provide. Amen? Amen. I had to adjust my kalaman. Puts one in. Back set. Mendoza for the lead. Here we go. Lock touch challenge. Wala. And it looks like there is none. As you can see here, nandito ako ngayon sa Lazy Sofa Couch. Actually, isa ito sa mga favorite kong pagtambayan dito sa living area namin. Bukod sa beanbag kung saan ako kanina nakaupo, dito ako usually talaga tumatambay. Dito lang ako nalalagi kasi it's very comfortable. Quick update lang, marami akong hindi nagawa sa agenda natin for today. Tignan nyo naman yung nangyari sa akin. Look at this. Bukol. Nahulugan ako ng picture frame. Kung nakikita nyo yung Hirono kanina sa likod ko habang ka-unbox ako ng Charmera, nahuhulog siya kasi idlip lang sana ako tapos biglang poksh. Ayan. Nakanto. Tapos na ano yung ano ko. Dulo ng kilay ko. Ang naalala. Hirap na di tayo sa pagkain.
ko pag no, Pina. Mahal-mahal dito. Sobrang mahal. May nabasa nga akong tweet nitong nakaraan. Sabi raw, minimum wage should cover rent, food, healthcare, and transportation. And if it doesn't, it's not a living wage. Which makes so much sense. And I think the government should either enforce stricter policies para naman sumahod ng tama at makatao yung taong bayan. Or bawasan at babaan nila yung mga taxes na ini-impose nila sa atin kasi sobrang taas. 12%. Tapos hindi mo naman naramdam. Where does it go? Saan napupunta? Isipin nyo, buwan-buwan siyang sinisingil sa atin. Tapos hindi natin nakikita kung saan siya napupunta. Kasi Philippines hasn't been progressing that much compared to other countries. Why? Alam nyo na yun. Hirap-hirap na nga mabuhay dito sa Pilipinas. Hindi mo pa mararamdaman yung mga pinaghirapan mo. Dugot pawis ang inalay mo tapos... saan? Diba? Maramdaman mo man lang magkaroon man lang ng ease or ginhawa sa pakiramdam. Hindi makatao, hindi makapilipino yung ginagawa sa atin ng gobyerno natin. Sabi nga nila, ang mahihirap, patuloy na humihirap. Ang middle class, nagiging mahirap. Pero, ang mga mayayaman, mas lalong lumayaman. Iwanan natin ng sibuyas bawang. Na-defrost na rin natin ng pork. So, tayo ay magluluto na. Okay na din pala yung egg. Pero may mga imposter. Sana isa lang. Pero mamaya na natin to versusin. Let's wait for the pan to heat. I'm assuming na mainit na to. Pero dahil ganito ang state niya, unahin muna natin yung sibuyas. Baka kasi masunog yung garlic. Kawawa naman. Grabe. Pwede naman actually i-interchange yung sibuyas at bawang. Depende na lang sa trip mo. Pero usually kasi sa nakikita ko kung paano lutuin ni Lola, lagi niyang inuuna yung bawang. But since sobrang init nga ng oil at baka masunog ang garlic, hindi na maging masarap yung niluluto natin, unahin na natin yung sibuyas. Yes? Yes. Tapos, we can now put our pork. Tapos hanggang sa maging brownish siya. Isa pa sa mga turo ng Lola, hindi mo daw dapat minamadali ang paggisa kasi that is the most important step sa pagluluto. So, cooking talaga requires a lot of patience. Kaya usually kapag naluluto ako, dapat nasa right mental state ako. Alam kong wala akong mga deadlines, wala akong mga kailangan gawin, wala akong hinahabol. I'd also like to add during this time salt and pepper. Para sa paggisa pa lang, meron na siyang lasa. Ayan, so tayo lang natin siya mag-brown-brown ng konti. Subukan natin siyang lagyan ng mantikilya. Pero konti lang. Hindi ako usually naglalagay ng mantikilya sa adobo. Nakita ko lang siya bigla, tapos sabi ko, what else? Yeah, so just a little bit more. So the next step that we're going to do is to put soy sauce. Don't judge me ha. Tansya-tansya lang talaga yung type ng pagluluto ko. As long as malasahan ko siya, that's good enough for me. And then finally, liquid seasoning. And now for my secret recipe. Na not so secret. Pineapple juice. Aliko. Ito mo uksan. Ayan. Ayan. Hindi ko siya matatakpan kasi nabasag yung takip niya last week. Oh no. Paano to? Hindi pa ako nakakabili ng pamalit. Ilo-low heat ko na lang siya siguro. Lagay na natin tong water. Medyo nagtuyo na siya. Mas tatapang pa to later. And mas masarap to kapag napalabas natin yung oil. Ay, high is blood talaga. As we are waiting for this to cook, magbabalot na tayo ng egg. Ito ata. Safe. Tcharan!
We are done! Do you love it? I love it. Kain! Yeah! It's Miss Jade. Ayan na siya! Ay. I love it. I love katawaw! Ay! Maganda. In fairness, ang ganda. Ang ganda nung kay Nicole eh. Feeling ko si Jay tsaka yung pattern. Actually, oo. Ganda-ganda nga pala tayo sa pattern. Ganda nung quality. Ang ganda ng lighting nila. Ang ganda. Oh my gosh, sino kaya ang mananalo ah? Michael Maroon. Ah, hindi. Congratulations. Wala. Baby. Oh well. It's another day in the workroom, mga anak ng fool. Wow, ang taas ng energy. But I can't really believe that I'm about to say this to you guys. Handa na ba kayo? Okay, ito na yon ha? Ready na kayo ha? 3, 2, 1. Welcome to my first ever What the Fool Vlog series! Yeah! So for this series, I will be sharing with you guys my everyday life, especially yung mga moments na mapapa, what the fuck? Ako, kayo, tayong lahat. And since this is the first episode, for today's vlog, isasama ko kayo sa napaka-unfiltered na daily routine ng isang 26 turning 27-year-old baklang unemployed for almost 3 months na. Aray. And can I just say na I'm so excited to share myself to everyone. So sit back, relax, and have fun with me. Fufu! 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 Ay, nabasa ako. Grabe yung tubig, no? Atay! Kelty. Pinag-iisipan namin kung mag-washing machine ba kami or automatic dishwashing. Pinag-iisipan talaga namin kung mag-washing machine kami. At kami na lang maglalaban nito. 3 months pa lang naman kami nakakalipat. Still early. Hopefully later this year. If ever kailangan ba talaga namin siya or what. Pero mas madali itong ipiga. Last 3. Woo! Ay. Sasampay na tayo. Okay, let's go. Okay. Let's sampay ourselves. But ito na lang natin. Bango. Okay. Ikaw din, dito ka. All good, all good. Well. Nakita ko yun sa TikTok eh. Babad na ako dito, oh. Baka pwede mo naman, hoy, ano daw? Anong pwede mo naman? It's 2:02 a.m. na and kakatapos lang natin mag-shoot ng 2 videos for Sheglam. We were able to shoot their Air Plush Lip and Cheek Cream. So 3 shade kasi yung pinadala nila sa akin. And then yung other product naman na ginawa natin ng video ay itong Insta Ready Sunset Blur Setting Powder. Nagpadala sila ng 2 shades sa akin. As you can see, hiwalay na hiwalay yung kulay ng mukha ko sa aking katawan. Katawaw!
But yeah, I think honest review ko lang, mas maganda siya kapag yung gumagamit nito ay may clear at magandang skin. Hindi kasi maganda yung skin ko. Kaya, Bello, baka naman. I hope you like it. That's it for today. Hi guys, it's another day. And habang wala pa akong ginagawa, let's talk about life of a 26 turning 27-year-old baklang 3 months nang walang work. I wanna take this time for me to stop, look back, and reflect. And it's also my way for me to introduce myself to you guys. And I've also prepared here a set of questions for me to answer. And let's see, maybe may mapupulot tayong aral dito. Wow. If in case you guys are wondering kung ano ba yung naging previous work ko before, I worked as a project manager for a gaming advertising agency. And I was with them starting from October 2024 until... Kailan ba? Until May of 2026. I started as a junior project manager hanggang sa 6 months after na-promote ako as a project manager. And since then, I've been living my life to the fullest. Pero ano ba yung moment na nagpasabi sa akin ng ayoko na? Tigil na natin to. Hindi na to nakaka-healthy sa akin. I think everything was fun until it wasn't anymore. May mga moments kasi talaga tayo sa buhay na nagising na lang talaga tayo ng isang araw tapos na-realize ko na ayoko na. The reason, it was a culmination of a lot of things. But the main reason was growth. I remember nung nag-call kami ng boss ko talking about my resignation. My exact words were, I am in pursuit of greatness and complacency is the enemy. Natamdaman ko kasi na parang paulit-ulit na lang ginagawa ko. It has become a routine for me na to do this, to do that. But everything keeps repeating all over again. Hanggang sa I didn't find joy in it anymore. Feeling ko kapag nagtuloy-tuloy siya, madedevelop yung pagiging kampante sa sistema ko. And I don't want that. Kasi sa tingin ko, nakakasagabal yun sa path to greatness na tinutukoy ko. So, to avoid that, I eventually decided to part ways with them. Kahit na I was genuinely and ultimately happy during my time with them. And if ever man na napapanood nyo to, hello guys! Miss ko na kayo. And good luck at dapat pakak. And actually, I want to say some things that I wasn't able to say during my exit interview. Mga bagay na sana nasabi ko during the exit interview but I wasn't able to say it. There are so many things that I am thankful for. Sila yung nakasama ko during my first international trip sa Singapore. Sila yung nakasama ko nung una kong napanood si Lady Gaga. May Hembol concert niya sa Singapore. And honestly, I never thought that it was possible but they made it happen. Sila yung nakasama ko sa unang beses akong nakatapak sa Thailand at sa Vietnam na ngayon I'm so driven to go back. I'm so determined na hindi, dapat bumalik ako. And they opened that feeling for me. But above all else, I am most thankful for the trust na ibinigay nila sa akin nung nagsisimula pa lang ako. You see guys, I was transitioning from the creative side to the management side. And sila yung isa sa mga unang nagtiwala talaga sa kakayahan ko. Especially during that time na I was doubtful with my capabilities. Like, namamayagpag sa akin yung inner saboteur ko. And through, simulat sa pool, sila yung nandyan para i-remind sa akin na hindi, kaya mo, kaya ko. I always carry it close sa puso ko and I won't forget that ever. And yun yung gusto ko talagang sabihin sa kanila na I don't think I ever said to them personally like or in person kasi baka maiyak ako. Lagi akong ganun eh. I don't really wanna say goodbyes because I will cry. Yeah, yun yung gusto kong sabihin sa kanila. Now, we don't want to get too emotional. So, I think magandang point of view din na ma-share kung sino ba yung mga pinag-sharean ko na plans ko of resigning. Well, it's actually my friend, now my housemate. Yung una kong pinagsabihan talaga. Like, sabi ko, ate, I'm thinking of resigning na. I feel like na-outgrow ko na yung corporate self. Basta there's something in me that I've outgrew. Basta yon, may kailangan ng magbago. Ang sabi naman ng friend ko, if kaya pang tiisin, if kaya mo pang lunukin ang mga bagay-bagay, and if kaya mo pang mag-toughen up
magstay ka. Spend more months, maybe year, with them pa. If hindi na talaga kaya tiisin, if makaka-damage ito lalo sa mental and emotional state ko, then I think it's time to let go. Tapos yung ibang mga friends ko, sinabihan ko din. We were drinking, tapos I told them, sabi ko, mag-resign na ako. Magpapasa na ako ng resignation one of these days. And they asked me, uy bakla, may plano ka ba? May savings ka ba? Saan ang punta mo? Ganyan. Paano yung mga bills mo? Paano yung binabayaran mo, 'di ba? Yung everyday living expenses mo. Pero yung mga questions nila na yun, hindi ko siya hinayaang magpayanig sa akin because I was certain. I think typical Virgo trait. Kapag kasi nakapag-decide na kami, final na 'yan. Kasi bago pa kami dumating sa point na 'yan, marami na 'yung napagdaanan, napag-isipan na namin 'yan ng maigi. Maraming emotional turmoil. Wow, turmoil na napagdaanan bago pa 'yan makadating sa final destination. So when that decision is made, it's absolute. My decision was absolute. But it got me thinking talaga. Even after ako nakapag-resign, I asked myself, bakit nga ba ako walang plan B? Bakit di ko napag-isipan to ng maigi? When it comes to the financial aspect of things, ha? Kasi minsan ang kinoconsider ko lang talaga yung emotional, physical, mental state ko during that time. Those three matters more than the financial aspect of my life. Well, sabi nila you always and forever should have plan B, plan C, D, E, hanggang sa Z. Dapat lagi kang may backup plan. But for me, it was a leap of faith. On the sides, let's see, King of Cups. Yeah, I guess fashion din yun, I'm assuming, yeah. Yeah, it will open new opportunities din talaga. Yeah, Nine of Cups, wish card, very good card. The dami yalo resource, I think, sobrang okay. Sobrang okay because you are emotionally connected to it and it will open a lot of opportunities for you to have more resources that will help you go forward. So sobrang walang negative dito. Sobrang, kumbaga, go, yeah, strong yes, that you go for it and it's something that will help your career go forward. Akala ko sabi niya, yo! Yo ka pala. Yung ganyang mukha, ipapagaya ko yan. Hayop. Kung mag-ano ka doon, magka-corporate or gusto mo pa ano, parang kasi ngayon, Fit check! Hindi ko alam kung kita nyo, pero ang ikli. Ang atake ko tuloy today ay si Tinkerbell. Diyos ko, yung palda ko nasa bilbil ko. Laro, mali ito. Olay. Kakapagod naman tong eksena ko. Ba't ko ba ito naisip ng 1 AM in the morning? Imbis na nakahilata na lang ako. Walk-walk pa tuloy si Gay. Pauwi na ako. Quick walk lang siya, nothing too stressful. I just wanna unwind. Grabe. Payapa naman dito. Pero alam nyo, ito talaga yung gusto ko minsan sa paglalakad. Nakakakalma, tapos napapareflect na talaga ako. The past few days kasi I wasn't really feeling okay. Hindi ko sure if whatever I'm going through right now I will be able to overcome it in the future. Isipin nyo kasi, 3 months na akong walang work. Imbis na mababawasan yung utang ko, wala talaga. Yung mga bayarin ko, nagpa-pile up lang siya. Nababayaran ko naman pero may mga hindi rin ako nababayaran. Well, wala naman ako ibang sinisisi dito kundi yung sarili ko lang naman. And doon nanggagaling yung self-doubt na nararamdaman ko sa sarili ko, sa kinabukasan ko. Iniisip ko nga if tama ba yung naging decision ko na hindi tanggapin yung counter offer. Kasi kung tutuusin, malaki na yun. Carry na yun, pwede na yun. Hindi lang ako nagpatinag kasi I had my reasons.
Kung nilunok ko lang sana yung mga agam-agam ko, things would have been different. Pero alam nyo, at the same time, napaisip ako kung iniisip ko yung sarili ko during that time kung matitiis pa rin ba niya yung mga nararamdaman niya until now na kung magstay man siya doon. Kaya niya ba yun? I don't really think so. Once nakapag-decide na kasi ako, yun na yun. No turning back. Papanindigan talaga natin yan. Kaya siguro kahit sobrang hirap ngayon, sobrang nakakapanlumo, sobrang lungkot, every day I'm pushing myself to show up, to act, and persist. Kasi through persistence, nagagawa ko na tong mga to. Yung mga pangarap na mayroon ako ngayon, wala naman yan dati eh. But because naging makulit ako, naging matigas ang ulo ko, eto ako ngayon. Thinking about it now, it's not that hard naman pala. I don't know. Kasi compare it to how I painted it days ago, nako, malala. Like, I don't want to go back to that time. But right now, I'm just really glad na I kept showing up. Lagit lagi kong pinipili na bumangon, tumayo sa sarili kong mga paa, no matter what. And I'm just really, really happy na I'm surrounded with the people that I love and those who love me as well. Kasi without them, mas magiging sobrang hirap, sobrang bigat. And I think I deserve a hug. Hug nga. I don't know what's happening with me talaga, but I kept on taking risk after risk after risk. From moving out last October sa Taguig, mag-resign sa kalagitnaan ng sandamakmak na bayarin dahil sa Songkran trip, sa pag-move in ko dito sa Mandaluyong, to now striving to become a full-time content creator. Sometimes talaga kapag natutulala ako, papaisip ako, lahat ba ng mga to, ng mga sakripisyo, ng mental gymnastics, ng emotional turmoil, and ngayon, itong inner saboteur ko na ginagambala ako, will everything be worth it in the end? But I think I know the answer. It will be. Sooner or later, lahat ng itong mangbubunga, pipilitin, paghihirapan, pagsisikapan, hindi pwedeng hindi ako papayag. Napakabigat bumangon uli sa simula, pero mas nakakapanghina manatili sa sitwasyon, hindi ka na masaya. Taking a leap of faith doesn't mean you're not scared. Ang ibig sabihin lang nito, you refuse to let fear make decisions for you. Always listen to your heart, mind, soul, pati instincts mo. Kasi sila ang nakakaalam ng mas makakabuti para sa'yo. Kung saan ka man ngayon, jobless, broke, struggling, isang chapter lang to. Your current situation is not your final destination. Kung kinakailangan, magpahinga at huminga. But always and forever, keep moving forward. Before we officially end our first ever vlog, gusto ko lang mag-iwan ng isang kafunungan of the day. Sa lahat ng nahihirapan, natatakot, o lost ngayon sa kanilang buhay, anong isang reminder ang gusto mong iwan para sa sarili mo at para sa iba? Drop your thoughts? Drop your thoughts down below. I'll be waiting for that. Babasahin ko po yan. So that's it for my first ever vlog. From the bottom of my heart, thank you so much po sa inyo for watching till the end. Mga anak ng Fu, I hope na meron po kayong nakuhang motivation, inspiration, or kahit ano. Saka sana na-enjoy nyo pong panoorin tong vlog na ito. And if you did, laging pagkakatandaan, don't forget to like, share, and subscribe. Once again, this is Fufu. Bye for now. Bye-bye! See you sa next vlog!